si presiding officer na impeachment court, Senate President Chisa Escudero, wala daw sa rules kung may magsasampang senator judge ng motion to dismiss itong impeachment trial. Hindi ko alam kung baka nabasa niya ay chistitusyon, hindi itong Attorney Cayosa, Nagawa ano ba? bang interpretasyon nyo? Pwede ho ba kahit wala sa rules gagawa ng ganitong proseso ang impeachment court? Manggagaling sa ating mga West yung Mm. motion to dismiss. Meron ho ng mga konstitusyon, no? Kung wala sa kanilang rules, ang pinakamataas naman na batas, batayan ng lahat, including mga senador at ang impeachment court, yung konstitusyon. At malinaw naman sa konstitusyon na kung may articles of impeachment, then trial shall forthwith proceed. Ang ibig sabihin ng trial, pakikinggan mo ang ebidensya at argumento ng magkabilang panig. Mhm. Kung hindi ka dadaan doon at i-dismiss mo na lang sa una pa lang, you're violating the Constitution. letter and spirit of the Constitution. Mm-mm. So, hindi, sabi niya kasi parang pwedeng pagbutuhan na lang ito lahat, no? May posibilidad lahat. Pero, ang sabi nga naman ng iba, parang ito'y disservice naman, not just, of course, a violation in the Constitution, pero disservice sa mga tao na gusto rin malaman yung katotohanan. Ano ho ang inyong take on that? Well, totoo naman na pwede nilang gawin. Mm. Pero mali yun. Hindi dapat. Kung Morally talagang wrong. Oo. faithful sila sa konstitusyon, and which they should be, sapagkat lawmakers naman sila, mga senador sila, at sila naman ay under pa rin sa konstitusyon. So Okay. dapat pwedeng gawin nila yon, pero sa tingin ko, hindi tama. Labag sa konstitusyon yon. Okay. Yung attitude kasi na kami yung West, kung anong gusto namin gawin, yun. Mhm. I think that is not accurate. It's Okay. not healthy. Because while you sit as an impeachment court, you draw your authority and power from the Constitution. Mhm. So sundin mo yung Constitution that has given you, that gives you that authority as an impeachment court. Okay. Opo. Yung mga ganitong pahayag po ba, nakikita nating may mga ayaw talagang matuloy itong trial na ito ni VP Sara Duterte? Well, meron talaga. At nakita naman natin yung mga rabidly partisan, Mhm. gusto nila siguro ipakita yung kanilang malasakit o kaya loyalty to a certain person or certain family. Mm. Yun palagi ang inaano na motion to dismiss, Okay. wag na lang, wala tayong oras. That's pretty obvious. But we hope that the Senate as a whole, at marami namang senador dyan, na nakakaintindi naman sila konstitusyon. Kung hindi, meron naman silang mga legal counsel, marami silang abogado sa staff nila. Sana ho naman, yung ang isusulong nila, yung interest, yung word and spirit of the Constitution and impeachment, at pinaka-importante, yung accountable na public Yun. officials. Yung public interest, kasi nga, ang impeachment ho, naiiba yan sapagkat ito yung isang hearing lang na publiko, hindi pwedeng executive Aha. sila lang. Oo. Mhm. Karamihan ho ng Pilipino, pro or against the respondent, gusto nila malaman ano bang totoo dito. Ano ba itong mga kasong So ito? No? I think that's the spirit behind this constitutional process of impeachment, na isa publiko yan. Mhm. And that's why hindi maganda, hindi tama na patayin mo yan sa simula pa lang, hindi na tayo magkaalaman kung ano talaga ang totoo. Meron ba That silang will be a disservice to the country, Oo. and that will go against the letter and spirit of the Constitution. Doon sa bilang nung sinole yung articles of impeachment sa House, may bilang sila eh. So, pwede mo naman sabihin, kaya lang mababago yung ibang senator judge. Pero kung may bilang sila sa motion, edi may bilang din sila sa acquittal siguro. Hayaan na lang na malaman ng publiko muna. Kasi ang audience din natin dito, Atty. Cayosa, yung public eh, no? attorney? Hello? Yes, go ahead, attorney. Hello? Yes. Ah,
that's the essence. They have to hear it. They have to look at the evidence. As a matter of fact, sa totoo lang ho, sa other courts, whether the civil courts or administrative bodies, motions to dismiss are frowned upon. Dinidiscourage yan. Kasi due process requires na, that's why meron kang hearing, may proseso ka para malaman ang katotohanan. So kung pinapatay mo na kaagad yung kaso, hindi pa nagkakaalaman, no? Hindi mo pa alam kung anong ebidensya na magkapilang panig, anong argument, that's not due process. Ito, attorney, parang lang ho, hypothetical. Kung sakasakali nga ho na halimbawa talagang napagbutuhan na i-dismiss, at sabi nyo, pwede naman ito, kaya lang it's frowned upon. Pero hindi rin ito naayon sa konstitusyon. Meron bang po pwedeng mangyaring ikaso doon sa mga nag-dismiss nito ng mga senador under the impeachment court? Ano ho ba ang magiging direksyon ng ating konstitusyon kapag gano'n ho nangyari? Well, kung sino man ang agrabyado ng outright dismissal, pwede siyang magpetisyon sa Supreme Court and say that that is grave abuse of discretion. Kung sa tingin ng Supreme Court that's grave abuse of discretion, then maaari na sabihin hindi tama yan. You have to proceed with trial because that's what the Constitution says. Trial shall forthwith proceed. So, pwede yun, no? But individually, anong kanilang mga liability, wala naman sapagkat discretion nila yun eh. I see. But I think what you're doing, na yung pinapaliwanag ito, importante, kasi kung mukhang trial balloon yung sinasabi nila posibleng ganito, tinetesting nila yung political waters. Yes, Kung walang pushback, walang malamang ituloy makagagawin nga nila if they have the numbers. Diba? But if it is clarified, mulat ang taong bayan, politicians naman mga yan. Kung makita nila na malaki ang backlash, malamang susunod sila sa konstitusyon. Okay. It's really that one. The politics is getting in the way already. And that's why it's very healthy na pinag-uusapan itong issue na ito ngayon pa lang bago nila gawin. Diba? Yung mga pag-delay nila nung nakita nilang ang daming ayaw sa delay, biglang pinaspasan nila, di ba? Yes. And ito pa ho, meron pang isang issue ngayon, yung sa ombudsman naman po. Ang sinasabi ng prosecution, dapat hintayin muna yung maging desisyon po ng impeachment court bago maglabas ng desisyon naman ang ombudsman. Ano ho ba ang mangyayari? Bakit ho kailangan may ganoong klase ng procedure na kailangan masunod? Well, ideally, maganda yung idea na yung sinasabi mungkahin ng mga congressman na baka pwede unahin na natin muna yung impeachment. Kasi nga, wala namang nag-file sa ombudsman Walang verified complaint na final sa ombudsman. Report lang yan ng House of Representatives at panawagan nila, imbestigahan ito at tignan kung may basihan para sa criminal cases. Okay. Kasi yung ombudsman naman, wala naman siyang jurisdiction over the impeachable officials and members of Congress pagdating sa administrative process, yung bang pagtanggal sa pwesto. Opo. Wala yan But the criminal aspect, yung pag-file ng criminal case, meron siya. So, totoo naman na yung ombudsman can by himself, kahit walang complainant, mag-iimbestiga. Ngayon, meron na ngang mga prima facie case na nakita at meron ng mga nagtestigo sa House of Representatives. Pinipick up ngayon ng ombudsman at pinapasagot yung Vice President. So nakakapagtaka lang kasi nga yung timing, yung ombudsman ngayon pa-retire na by July 27. Next month. Opo. So it's either he wants to redeem himself kasi nga nung nakaraan binatiko siya ng todo kasi nga yung mga malalaking big fish na maraming mga anomalya. Yung sa SALN. Yung SALN, imbes na siya yung mangungunang tumahimik lang. Transparency. Hindi lang yun. Gumawa sila ng rule na hindi pwede. Pwede sa publiko. So, para bang he was acting not like an ombudsman. At mukhang ang claim ng iba, bati ko sa kanya, yung mga lalaking kaso, mga bilyon-bilyon, ang kinakasuhan lang niya yung small time. Yung mga mastermind, hindi. So,
Siguro dahil pa-retire siya, he wants to redeem himself. Sige nga, imbestigahan ko. Anyway, paalis na ako. That's one, no? Okay. Ang kinakatakutan ng iba, Opo. baka biglang bago siya umalis, sabi niya walang prima facie case. So gagawing political ammunition yan Ayun. para mag-cast ng doubt dun sa impeachment. So we don't know what he will do. Okay, so Okay. wait and see. Nako, thank you. Atty. Gayosa, Thank you salamat po. po. As always, ingat po kayo. Dami namin natututunan. Salamat. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Atty. Domingo Gayosa, constitutional law expert, former president, Integrated Bar of the Philippines or IBP.